church. Welcome to church. How's everybody? We're all doing good? Yeah? Yes. Are we excited? Are we ready to praise? Amen. I'd like to invite everyone to stand up and join us in prayer. I was going to pray first. Okay. Dear Jesus, we thank you for bringing us tonight. We thank you for presenting us with the opportunity to praise your name, to worship you, and to learn about your word, Lord. We thank you for bringing us here to celebrate our mothers as well. We pray that you'll give us the confidence we need to lift up our voice tonight. In Jesus' name, amen. I'd like to invite you to sing with me. We're going to sing the first song, Adonai. Adonai. Lift my voice, I lift my praise to you. I lift my hands, I lift my worship to you. And I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, still my song to you remains. Only you will I. Put a hand together for God tonight. I lift my voice. Lift my voice. I lift my praise to you. I lift my hands. I lift my worship to you. And I love you more than I can say. Love you more than I can say. Ever I will sing, ever I will sing. Only you will I adore. Glorify my Lord. Only you will I serve. For the world will fade away, still my song to you. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, still my song to you remains. Only you will I adore. Oh, I love you always. 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 Ever I will sing, only you will I
I searched the world, but it couldn't fill me. Man's empty praise and treasures that fade are never enough. And you came along. You came along and put me back together, and every desire is now satisfied here in your love. Oh, there's nothing. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. There's nothing. Nothing is better than you. Sing, I searched the world again. I searched the world, but it couldn't fill me. Man's empty praise and treasures that fade are never enough. Then you came along, and you came along and put me back together. And every desire is now satisfied here in your love. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing. Nothing is better than you. Amen. I'm not afraid. I'm not afraid to show you my weakness. My failures are flaws, Lord, you've seen them all, and still call me friend. 'Cause the God of the valley, 'cause the God of the mountain, is the God of the valley, is the God of the valley. There's not a place your mercy and grace won't find me again. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing. Nothing is better than you. Turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. Don't sing that again with me. Turn mourning. You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn graves into gardens. You turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You're the only one who can. Oh, there's nothing better than you. There's nothing
garden. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You're the only one who can. You're the only one who can. Yeah, good. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord God, we come here every week to praise your name, to learn about you, Lord. Lord, we pray that you will help us get back to what this worship is for. It's for you, Lord God. We pray that you will take away all the fancy instruments, all the lights, Lord, and let us focus on lifting our voices and lifting our hearts to you tonight, Lord. In Jesus' name. Church, I invite you. You all know this song. You all know it. Let's sing the heart of worship. When the music fades and all is stripped away, and I simply come longing just to bring, something that's worth that'll bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Sing when the music fades again. When the music fades and all is stripped away, and I simply longing just to bring something that's worth that'll bless your heart. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the ways things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it. When it's all about you, it's all about you. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless worth.
it's all about you, Jesus. You're looking into my heart. You're looking into my heart. And it's all about you, Jesus. You're looking into my heart. You're looking into my heart. It's all about you, Jesus. You're looking into my heart. You're looking into my heart. Sing, I'm coming back to the heart of worship. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. But it's all about you. It's all about you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Jesus. Hello, my guest. Praise God. Father God, as we come into your presence, Lord, we just want to thank you, Lord, for all the things that you've done for us. Thank you, Lord, for tonight. Wini-welcome po namin, O Diyos, ang manifestation ng pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa aming pong kalagitnaan. Thank you, Father, for this opportunity, Lord God, and privilege, Lord, to honor and glorify your name, Lord. Thank you, Father, for your love. Thank you, Lord God, because your love compels us to do these things. We receive your love, Lord. We receive your blessings. And we receive your promises in our lives, Lord. Sa gabing ito, Panginoon, papasalamat po kami sapagkat it's a big privilege, Lord God, to worship you, to honor you, Lord God. Hindi lang sa araw na ito, kundi sa araw-araw po ng aming pong buhay. Pangunahan mo pong palagi ang aming pong mga buhay. Dinadalangin po namin sa iyo, Panginoon, ang mga kapatidan, Panginoon, na kung saan ay nakakaranas po ng mga pagsubok sa buhay. Lord God, salamat, Panginoon, sapagkat merong pagsamba, merong worship, Lord God, na maaari naming dalhin doon, Panginoon, ng lahat ng aming alalahanin sa iyo at ibigay ang lahat ng ito sa iyong paanan. Thank you, God, sapagkat sa mga kapatid po namin, Panginoon, na may mga karamdaman, thank you, Lord God, because you are our healer, Lord. Not only our healer, because you are our healing, Lord God. Salamat po, Panginoon, for your provision, Lord. Salamat, Panginoon, for your wisdom, for your strength, Lord. Thank you, God, sapagkat kami malakas. Because the Word of God says, the joy of the Lord is our strength, Lord. Thank you. Lord, sa gabing ito, Lord, amin pong sinasaway, Lord God. We subdue, Lord God, ang lahat ng anumang gawa ng kaaway, Panginoon, sa aming pong kapaligiran, sa aming pong kaisipan, Panginoon. Father, we render it powerless, Lord. Instead, Lord, we speak blessings and favor, Panginoon, sa buhay ng bawat isa po sa gabi pong ito, Panginoon. Thank you, God, sapagkat ikaw po ay nasa aming puso at sa aming kalagitnaan, Panginoon. Father, we give you glory, Lord God, and we give you praise. In Jesus' name we pray. Amen. Amen din, amen. Pagpakan po natin ang Panginoon. Let's give the Lord a clap offering. Hallelujah. Habang tayo po umuupo, pakisabi sa kaliwat kanan po natin, God is good. Praise God. God is good. Okay. Tonight po, ang gabi pong ito ay hindi po ito ordinaryo para po sa atin pong lahat. Again, good evening to everyone. Good evening, Feel and Said family. Magandang gabi din po. Yan. Salamat po. Tonight po, mga kapatid, I would like to preach a message that will give honor to all our women, especially
to our mothers. Okay? Mothers, may all of you be blessed by the living God who loves you and cares for you. Phil and Said family, let's give the Lord a clap offering para po sa ating pong mga nanay sa gabi pong ito. Sige po, yan, praise God. Praise God, purihin po natin ang ating pong Panginoon. So gusto po natin bigyan po ng honor, ng tribute po ang mga mother po natin, hindi lang po yung mga nandito, kundi even po dun po sa mga nasa online po natin na nakikinig, nanonood po. Happy Mother's Day po sa inyo pong lahat. Okay, bago po ako magsimula, I remember a story, isang storya po patungkol po sa isang lalaki po na naglalakad po sa isang tabing dagat. Yan po yun. And he found an old lamp sticking out of the sand. Isang lampara po na kung saan ay lumang-luma. Okay? Halos hindi na po mabasa po yung nakasulat po dito. Ang ginawa po niya, he picked it up and saw something was written on the side, but it was so dirty that he couldn't read yung pong nandun po sa gilid po ng lampo na ito. Ang ginawa po niya ay he started rubbing the side. Yung gilid po nito ay sinimulan po niya itong ikuskusin. Okay? Hanggang sa nagulat po itong lalaki pong ito. Bakit po nagulat? Kasi ang nangyari po, meron pong lumabas na genie. Yan, grabe. Nagulat po itong lalaki. So, biglang sabi po ng genie, the genie spoke, sabi po niya, alam mo, sabi niyang ganon, I'm so tired of you people. Pagod na ako sa inyong mga tao. Sabi po ng genie. Okay? Especially when I go out and always give 3 wishes. Diba? Kakapagod na eh. Bigay ako ng bigay ng 3 kahilingan. Lagi na lang. And because of that, sabi niya, I will grant you only 1 request. Isa na lang. Sabi po ng genie po na ito. Hindi na 3. Okay? Dahil po dyan, isang kahilingan lang ang ibinigay or ibibigay po ng genie po na ito. Okay? Sabi po ng genie sa kanya, think carefully about your request. Pag-isipan mo maigi kung ano yung request mo na yan. Sabi niya gano'n. Ito pong tao po ito, itong lalaki pong ito, dahil matagal na po niyang gustong makapunta po ng Amerika. Okay? Pero dahil malayo, natatakot po siya sa aeroplano sumakay, maging sa barko, natatakot din po siya. Okay? Bigla nakaisip po siya ng kahilingan. Sabi po niya, Mr. Genie, sabi niya ganoon, build me a long bridge that will reach to America. Grabe, no? Mahabang bridge daw para na kumukonekta, aabot daw po ito sa Amerika. Sabi niya ganoon. Sabi po ng genie, your request is very difficult. Napakahirap ng request mo. Okay? Just ask for something else. Sabi ganoon, mag-isip ka pa ng ibang request. Sabi po ng genie. So, ito pong lalaki pong ito, nag-isip po siya. Okay? He thought of another request. Ito na, sabi niya ganon, matagal ko nang gustong malaman at maintindihan kung ano ang laging iniisip ng mga kababaihan. Sabi niya ganon. Gusto kong maintindihan kung anong klaseng pag-iisip meron ang mga kababaihan. Sabi niya doon sa genie, yun ang request niya. Sabi ng genie, again, sabi niya ganon, do you want the bridge? Sabi niya ganon, you requested early? Sabi niya ganon, yun na lang, gagawin ko pang 2 lanes yan. Sabi niya ganon, kahit 4 pa, gagawin ko, wag lang yung hinihiling mo. Grabe, no? So, ito na sabi, tingnan po nito, sometimes po, even po tayo mga kalalakihan, di po ba? To be honest with you, mga mami, mga nanay, okay? Sometimes, or often, mga kapatid, we don't understand what women are thinking. Sa totoo lang, minsan napakalalim po ninyo, mga babae, mga nanay. Agree po ba mga lalaki dyan? Parang wala sumasagot po. Lalo na po yung mga husband. Natatakot po ba?
Okay, so alam niyo po, according po sa pag-aaral sabi po ng iba, special daw po ang Mother's Day. Okay? Other than Easter Sunday and Christmas. Sabing ganon, it is the most attended Sunday of the year. Yung araw daw po ng mga nanay. Kaya yung mga restaurant po, di ba? Laging puno po yan. Kaya kagabi, ang dami po natin. Di ba? Mas madami po tayo kagabi ata. Okay? So, yun po yun. Okay, so siguro po, kaya special po ang Mother's Day dahil ibang klase pong magpakita ng pagmamahal ang mga nanay po natin, lalo na po sa kanila pong mga anak at mga asawa. Mothers have a different kind of love, especially for their children and for their husbands. Tama po. Totoo po ito. Grabe po yung sacrifice po ninyo. So as a tribute and respect for our mothers, sa gabi pong ito mga kapatid, o bilang pagbibigay po ng pagrespeto, pag-honor sa ating pong mga nanay, okay? Ay balikan po natin ngayon pong gabi pong ito, yung mensahe po ng krus. Let's look once again at the message of the cross in relation to our mothers, mga kapatid. Tingnan po natin, ano po ba ang connection ng krus ng ating pong Panginoon konektado sa buhay ng ating pong mga nanay o ng ating pong mga mother? Tingnan po ninyo. Okay? Makikita po natin noon pong si Jesus po ay naandun po sa cross, pinahirapan, sinaktan, pinahiya. He hung on a cross na isang klase ng kamatayan po nakakahiya para po sa isang tao nung una pong panahon. Para po sa atin pong lahat, mga kapatid, death on the cross was a shameful and extremely severe punishment and death. Ang kamatayan po sa krus nung una pong panahon ay nakakahiya po ito. Ang tingin po ng mga tao noon, especially ng mga Hudyo, kapag ang isang tao po ay namatay sa cross, sila po ay mga kriminal. At sila po ay hindi tanggap ng community o ng mga tao nung una pong panahon. Sapagkat ang mga namamatay po sa krus, mga kapatid, o na ipapako, ang tingin sa kanya po ay isang magnanakaw, isang mamamatay tao, dahil po doon, ang tingin po sa mga taong ipinapako sa krus ay mga kriminal. Okay? As Jesus hung on that cross, mga kapatid, ay iniwanan po siya ng kanya po mga disciples. Okay? Jesus was abandoned by His disciples and followers. At maliban po sa lahat, meron pong isang tao o isang disciple po ng ating Panginoon ang hindi po nang iwan at nanatili po na matatag. Sa palagay po niyo, sino po yun? Ha? John what? John the Beloved. Okay? Si John po, mga kapatid, only John remained, mga kapatid, steadfast beside the Lord. Okay? Siya lang po yun na naandun po sa gilid po or harapan po ng ating Panginoon habang si Jesus po ay nandun po sa cross. Okay? Habang si Jesus po ay nasa cross at nakatingin po sa baba, he saw his mother, Mother Mary. Okay? Let's read the Word of God in John chapter 19 verses 25 to 27. Tingnan po natin sinasabi po ng Word of God. Now there stood by the cross of Jesus his mother, and his mother's sister, Mary the wife of Clopas, and Mary Magdalene. When Jesus therefore saw his mother, and the disciple whom he loved standing by, he said to his mother, Woman, behold your son. Then he said to the disciple, to John the Beloved, Behold your mother. And from that hour, that disciple took her to his own home. Yan, dinala po ni John si Mother Mary sa kanya pong bahay. At sila po ay, kumbaga parang inalagaan po ni John, ito pong si Mary. Okay? So ang tanong mga kapatid, what did Jesus see in his mother? And the first thing mga kapatid, he saw was a courageous mother. Matapang na ina. Matapang na nanay po. Okay? Isang inang matapang at malakas ang loob.
And she did not leave the Lord. Hindi po niya iniwan po ang ating pong Panginoon doon po sa krus. Okay? Marami mga disciples po, umalis na, iniwanan po, even Peter, di ba? Pero John the Beloved lang po ang naiwan po doon, pati po ang kanya pong nanay, si Mary. So dito makikita po natin, habang ang ating pong Panginoong Yesus ay nasa cross, Jesus saw a woman who had faced death in order to bring him into the world. Okay. Alam niyo po, nung una pong panahon, mga kapatid, ang mga Hudyo po noon, grabe po yung kanila pong pagiging relihiyoso. Grabe po yung kanilang paniniwala po sa batas po ni Moses po doon. Okay? Ganun po ang mga Jews po noon. The Jews were extremely religious and believed in the law of Moses. Diba? Para sa kanila, pag hindi sinasabi po ng law, hindi po nila ito susundin. Diba? Yun po ang kanilang pananaw. Kaya madami po sa kanila ay hindi po nila kayang tanggapin po yung mga teachings po ni Jesus. Diba? Or many of them don't accept the teachings of Christ and also Apostle Paul. Hindi po nila tanggap. So if we go back to the story of Mary, mga kapatid, especially with when she conceived the Lord, nung time na pinagbubuntis po ni Mary po si Jesus, okay? Naalala ko po noon nung napakabata pa po ni Mary, di ba? Actually, according po sa pag-aaral, maaring ang edad daw po ni Mary nung una pong panahong yon, nung pinagbubuntis po niya si Jesus, ay nasa 14 to 16. Ang bata, ano? Yeah? So, ganun daw po ang edad po ni Mary po nung una pong panahon. Okay? So, ito pong nangyari po kay Mary ay isa pong, sa totoo lang, napakalaking iskandal po ito. Sa panahon po nila noon, sa community, kapag nalaman po ito ng mga tao na kung saan ang isang babae po ay nagbuntis nang wala pong ama. Okay? Got pregnant without a father. Na yung malaman po na mabubutis po ang isang babae, ang isang dalaga po, nang wala pong tatay. Grabe po ang parusa noong una pong panahon. Okay? Because in the law of Moses, mga kapatid, there was a penalty or punishment for this. Kamatayan po ang parusa. Tingnan po natin Deuteronomy chapter 22, verses 23 to 24. Ano pong sabi po dyan? Tingnan po ninyo ito, if a young woman who is a virgin is betrothed to a husband, and a man finds her in the city and lies with her, then you shall bring them both out to the gate of that city, and you shall stone them to death with stones. The young woman, because she did not cry out in the city, and the man because he humbled his neighbor's wife. So you shall put away the evil from among you. Dinadala po yan sa gate of that city. Ibig sabihin, pag sinabi pong gate of that city, ibig sabihin marami po mga tao doon, marami mga tambay po doon. Andun po yung mga elders po na mga una pong panahon. Okay? Talagang tinitingnan po yan. Ang gagawin po dyan, kapag sila po ay nagkasala ng ganong klaseng kasalanan, kukuha po ng bato. Okay? At babatuhin po yun hanggang sa ito po ay mamatay. Ganun po sa tingin nila ang kasalanan po kapag nalaman po nilang nangyari po kay Maria, kay Mary. Ilalabas po siya ng bayan, babatuhin hanggang sa mamatay. Pero kung titingnan po natin maigi, ito pong si Mary, hindi po siya umiyak o nagsumbong man lang. Di po ba? Hindi siya sumigaw ng rape, rape. Walang ganun si Mary. Di ba? Kasi nagulat na lang siya, biglang umumbok na lang yung tiyan niya. Why? Hindi siya magtataka sapagkat meron pong angel na pumunta po sa kanya pong bahay at kinausap po siya. Di ba? Dahil alam po niya na yung kanya pong pinagbubuntis ay mula po ito sa Diyos. Okay? She knew what she was carrying, mga kapatid, was from God. Kaya malakas po ang kanyang kalooban. Matapang po siya. Okay? Sa napakabatang gulang po ni Mary at napakatapang po niya, even at a young age, Mary was brave, mga kapatid.
Di ba? Sa niya hinuhugot po yung tapang na yon. Hinuhugot po niya yung tapang na yon, yung lakas ng kalooban sa atin pong Panginoon. Yan. Alam po niya ang batas. She knows the law. Alam po niya na meron pong masamang pwede pong mangyari po sa kanya nung panahon pong yon. Okay? Na kapag nalaman po ng mga taong ito ang kanya pong kalagayan, pwede po siyang patayin. Okay? Siguro paglabas pa lang ng bahay, pwede na sumigaw yung mga tao na makasalanan ng taong yan. At pwede po siyang batuhin po doon. But she stood her ground, mga kapatid, in order to give birth to her son. Yun ay walang iba kundi ang ating pong Panginoon. Okay? Alam niyo po, napakarami po mga nanay po, napakarami po mga mother po na akin pong nakasalamuha at nakakwentuhan na sa buhay ko. Sa totoo lang. At madami po sa kanila, mga kapatid, ay malalakas ang kalooban at matatapang po na na tinataguyod po ang kinabukasan po ng kanila pong mga anak, ng kanila pong mga pamilya. Lalo na po yung mga single mother, hindi po ba? Grabe po yan, hanga po talaga ako dyan. Sa totoo lang. Ito yung klase po ng mga babae, na mga nanay po na lumalaban po araw-araw para po sa kanilang mga anak at pamilya. They are the women, mga kapatid, who fight for their families, for their children, for their husbands, mga kapatid. Kaya grabe po yan. Kaya talagang dapat po talaga natin silang i-honor, hindi lang araw-araw. Hindi po ba? Kundi buong buhay po natin. Marami po mga magulang, mga kapatid, ang nasa ibang bansa, nagpapakahirap po upang matugunan po ang pangangailangan po ng kanila pong buong pamilya. Marami po sa mga nanay po na nasa ibang bansa po, marami po sa kanila, hindi lang po sila nahihirapan physically or emotionally. Di ba ba? Nagiging daan din po ito nung ibang nanay na kung saan ay ikinamamatay po nila ito dahil sa sobrang paghihirap po nila para sa kanila pong pamilya. Kaya nga, tingnan po natin, kung babalikan po natin yung story po ni Mary, naniniwala po ako na maaaring kahit malakas ang loob ni Mary, natatakot din po siya sa kanyang kalagayan po nung una pong panahon. Okay? Subalit, tingnan po nito, hinarap po ni Maria or ni Mary po ang hirap na pwede po niyang daanin. Di ba? Sa kamay po ng mga taong pwede po manghusga po sa kanya. Dahil po sa dinadala po niya ang atin pong Panginoong Yesus. She was brave for her son, Jesus, who was suffering and dying on the cross. Biruin mo, ikaw na nanay, nakatingin ka sa isang anak na kung saan ay naghihirap sa harapan mo. Di ba? Sa mga nanay po na nandito po ngayon pong gabi pong ito, nais ko pong sabihin po sa inyo na pinasasalamatan po namin, okay? Kayo sa grabing pagmamahal po at matatapang na nanay po na patuloy na tumatayo at lumalaban sa buhay para po sa inyo pong pamilya. Okay. Proud po kami sa inyo. Sa totoo lang. Lalo na po sa mga nanay po dito po sa Phil and Said Fellowship Church. Pwede po bang palakpakan po natin muli sila? Praise God. Kaya nga po mga nanay, I encourage you mga kapatid, mga nanay, mga mother, continue to be courageous for your children and for your family. Di ba? Ang sabi nga po, ang mga nanay daw po, ang ilaw ng tahanan. Agree po ba tayo dyan? Ha? Ang mga mother daw po, ang ilaw ng tahanan. Parang walang pagkakaisa. Ulitin ko po ha. Ang mga mother daw po ang ilaw ng ating mga tahanan. At ang mga tatay daw po, ang tagapatay ng ilaw ng tahanan. Hindi, joke lang po yan ha. Hindi po. Totoo po yun. Sila po talaga ang ilaw ng ating po mga tahanan. Di ba? Tingnan po niyo ito ha. While the Lord was crucified, He saw a mother who was committed to God. Yung pong commitment po na meron po si Mary, mga kapatid, para sa Diyos po ay nagpapakita po ito ng kanyang pagtanggap sa lahat na naging plano ng Diyos para po sa kanya. Biruin ninyo ha,
Kaya nga, I believe, mga kapatid, even sa service na ginagawa po natin sa atin pong Panginoon eh. Di ba? May kanya-kanya po tayong calling, kanya-kanyang gift. Kanya-kanya pong talent po na ibinigay ang Diyos po sa atin para maggamit po natin sa kaluwalhatian ng ating pong Panginoon. Di ba? Even Mary, yun lang po ang role niya eh. Di ba? Ang role po ni Mary ay i-conceive, dalihin po sa kanyang sinapupunan ang ating pong Panginoon. Di ba? Masaya po si Mary doon. Kasi dahil nagawa po niya, or nagagawa po niya, yung plano ng Diyos po sa buhay po niya. Imaginin mo, tingnan po ninyo ito ha, isa kang dalaga, di ba? Batang-bata pa, at biglang lilitaw po sa iyo ang isang anghel at sasabihin sa iyo na magbubuntis ka while you are still a virgin. Di ba? Parang nakakatakot po yun. Pero ewan ko po sa inyo, pero kung ako po yun, di ba? Parang katulad dun sa genie, no? Kung ako yung babae, di ba? Magugulat ako eh. What? Ha? Magbubuntis ako? Nang wala man lang sumiping na lalaki sa akin? Di ba? Pero nung nalaman po niya na ito po ay galing po sa atin pong Diyos, ay kusang loob po niyang ibinigay ang kanya pong sarili para mangyari ang kalooban po ng Diyos sa buhay po niya. Luke chapter 1 verse 29, tingnan po natin ano pong sabi po ng Word of God. Sabi po din, but when she saw him, she was troubled at his saying and considered what manner of greeting this was. Okay? Kasi yun nga po, napakita po yung anghel po sa kanya. Diba? Pero sabi ni Mary, mangyari, diba, ang kalooban ng Diyos sa buhay ko, ayon, according to the Word of God. Grabe, no? Kaya dito makikita po natin, siguro sabihin ng iba po, di ba? Na parang, kung kayo po yun, nakita po niyo yung angel, nananaginip ba ako? So tingnan po natin, mga kapatid, the angel continued and gave her some more information. Ano pong information po ito? Verse 38 and 46 to 49. Ano pong sabi po ng Word of God? Tingnan po natin. Sa verse 38, ng Luke chapter 1. Then Mary said, behold, the maid servant of the Lord. Let it be to me according to your word. And the angel departed from her. Sige, tingnan po natin. 46 to 49. And Mary said, sabi niya ganon, my soul magnifies the Lord. Natutuwa po siya eh. Di ba? Sabi niya, ang puso ko'y nagpupuri sa ating Panginoon. Sabi niya ganon. My soul magnifies the Lord, and my spirit has rejoiced. Sabi niya, in God, my Savior. Grabe oh. Tingnan po ninyo to. Di ba? Alam po ni Mary kung ano po yung sinasabi po niya eh. Di ba? So, parang naalala ko po yung isang song na parang papuri song po yan eh. Parang sinasabi niya na, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. At ang aking espirito'y nagagalak. So, nagagalak daw po yung kanyang espirito. Di ba? So, si Mary po, hindi lang po siya committed sa atin pong Diyos before Jesus' birth. She was committed to God, mga kapatid, after Jesus' birth. Di ba? Hindi lang po habang dinadala po niya ang ating Panginoon, kundi even after na ipanganak po ang ating pong Panginoon, dun pa rin po ang pagsunod po niya sa ating pong Diyos. Di ba? Guess what she did 40 days after the birth? Di ba? Pagkatapos po nun, ano nangyari? Ang ginawa po ni Mary and Joseph, she took Jesus to church. Dinala po niya si Jesus sa temple. She took him, mga kapatid, to the temple in Jerusalem and presented Jesus to God. Di ba? At mababasa din po natin sa book of Luke, mga kapatid, that Mary and Joseph, mga kapatid, moved back to Nazareth and that Jesus grew in wisdom. May mga pagkakataon pa nga minsan, di ba? Na nag-church po sila, nagulat po sila, inahanap po nila ang Panginoon, di nila makita. Nung makita nilang Panginoon, kausap po yung mga matatalinong tao. Di ba? Ang sabi po, nung hinahanap po na, sabi po ng nanay niya, ni Mary, di ba? Parang
naguluhan sila eh. Kumbaga parang saan ka ba nagpupuntang bata ka? Next time ha? Pero grabe po yung wisdom na meron po si Jesus po nung bata pa po siya, na habang nakikipag-usap po sa mga matatalinong tao po noon. Kaya nga, kung si Mary po ay nag-iisip, mga kapatid, na mahalaga po para po sa kanyang anak ang pumunta sa simbahan, di ba? Kasi lagi nilang dinadala si Jesus sa temple. Ang tanong, di ba? In your own opinion, mga kapatid, how important is going to church? Gaano po kahalaga para po sa ating po mga magulang ang tayo po ay magpunta sa simbahan kasama po ang ating po mga anak. Di ba? Sapagkat para po sa ating mga magulang, mga kapatid, yung pagdalo po sa pananambahan ay may isang bagay po na maaari po nating makuha at matanggap. At yung makukuha at matatanggap po natin ay pwede po nating ituro po ito sa ating mga anak. Di ba? What good things, mga kapatid, can we teach to our children if we ourselves don't go to church? Ano sa palagay po natin? Ano po kaya ang maaari po nating maituro sa atin po mga anak, lalo na kung tayo po mga magulang ay hindi po nagsisimba? Praise God. At naandito po kayo ngayon. Di ba? Mothers, mga kapatid, you must be like Mary. Maging katulad po kayo ni Maria, mga kapatid, and be committed to God. Let's bring our children to the house of God. Amen po ba tayo dyan? Dalhin po natin ang ating po mga anak sa bahay po ng Diyos. Okay? At bago po natin dalhin ang ating po mga anak, kailangan din po muna nating kilalaning maigi ang Diyos sa atin po mga sarili, mga kapatid. As Mary looked up at her son on the cross, tingnan po rin ito ha, what did she see? Ano po ang nakita po niya? Diyan, balikan po natin yung verses 26 and 27. Ito na po. Sabi po niya, when Jesus therefore saw his mother and the disciple whom loved standing by, he said to his mother, Woman, behold your son. And 27, sabi po niya, then he said to the disciple, Behold your mother. And from that hour, that disciple took her to his own home. Okay? Nung tiningnan po ni Mary po ang kanya pong nung tiningnan po ni Mary po ang kanya pong anak, si Jesus na nakapako po sa cross. Tingnan po ninyo ito ha. She saw a son who loved her very much, mga kapatid. Nakita po niya ang isang anak. Nagrabe po yung pagmamahal po sa kanya pong ina, si Mary. Okay? Sapagkat maging sa kabila po ng kamatayan po, mga kapatid, ay iniisip pa rin po ni Jesus yung pong kapakanan po ng kanya pong ina. Biro mo, namamatay na si Kristo. Di po ba? Namamatay na ang ating pong Panginoon. Pero iniisip pa rin po niya yung kalagayan po ng nanay po niya. Kaya inihabilin Di ba? He still thought about his mother's condition. Yun ay kung paano po siya magmahal sa kanyang pamilya. Yun po ang puso po ng ating pong Panginoon. Di ba? Alam niyo po, sa totoo lang, ang isa po sa mga bagay na nagustuhan ko po sa asawa ko, ito na naman, siya na naman example ko. Okay? Yun pong kung paano po siya magmahal sa kanya pong pamilya. Sa totoo lang, yun po ang nakita ko po sa kanya. Yung paano siya magmahal sa kanyang mga nanay at tatay, lalo sa mga magulang po niya at mga kapatid, di po ba? Lagi po niyang iniisip po yung kung kumusta na po sila, lalo na po nung nandito po kami. Kaya nung nandito po kami, pinagagalitan ko na po siya na, parang hindi mo na nakakausap ang mga magulang mo. Pero sobrang busy po yan. So yun po yun. At gusto ko po siyang suportahan po dito. Kaya kung ano sabihin niya, may need ang family sa Pilipinas, sige, kung ano pwede natin itulong, tulungan natin sila. Ganun po siya. Kaya loves na loves ko po yan Okay. So, iniisip po niya po lagi kung kumusta na po ang kanya pong pamilya. Okay?
I know today, mga kapatid, is Mother's Day. Pakinggan niyo po ito, but I want to address all sons and daughters ngayon pong gabi pong ito. Sa lahat po ng mga anak. Okay? Pakinggan niyo po ito. Kaya lang naandun po sila no? Sa mga makakarinig po nito. Pakinggan niyo po ito. In Jesus' dying declaration, tingnan niyo po ito Jesus showed, mga kapatid, the world how much He loved His mother by providing for her after He was gone. Mga anak, pakinggan niyo po ito. Sa bagay tayo rin po, mga anak pa rin naman tayo, di ba? May mga magulang pa rin po tayo na bubuhay pa rin na nasa Pilipinas. Di ba? Mahalin po natin ang atin po mga nanay at mga magulang hanggat pwede pa at may pagkakataon po tayong mahalin po sila at ipakita ito sa kanila. Love your parents while you still have the opportunity to show it, mga kapatid. Hanggat may pagkakataon po tayong ipakita ang ating po pagmamahal sa kanila. Gawin na po ninyo. Sapagkat ang dami ko pong nakita na mga anak na kung saan ay grabe ang pag-iyak nung panahong nawala na ang kanilang magulang. Na parang sinasabi kong mabubuhay ka lang, di ba? Sabi nga kapag nawala daw po ang magulang, kung sino daw po yung pinakamalakas at pinakagrabing umiyak, yun daw po ang malaking kasalanan. Totoo kaya yun? Kasi hindi niya nagawa, hindi niya naipakita yung higit na pagmamahal sa kanya pong magulang. Mga anak, always be concerned about them. Your mother is always concerned about us. Amen po ba? Di ba? 9 months na dinala po tayo niyan sa kanila pong mga tiyan. Di ba? Kaya mga nanay, mommy, mama, mother, you need to be courageous and stand up for your children. Okay? Yung mga asawa pong lalaki, susuporta po yan sa atin. Okay? You need to be committed to God and to raising your children up in the ways of the Lord. Turuan po natin sila. And children, we need to love and honor our mothers. Not just on Mother's Day, but every day as long as you live. Hello? Amen po ba? Praise God. Let's go back on the cross. Tingnan po ninyo ito Notice Jesus' final words to His mother. Yung final words ni Jesus, mga huling salita ng ating Panginoon sa kanya pong nanay, kay Mary. Sabi po niya, He said to His mother, "Woman, behold your son." Then He said to the disciple, "Behold your mother." And from that hour, that disciple John took her to his own home. In Tagalog, sabi ng kanyang nanay, sabi ni Jesus sa kanyang nanay, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi niya sa kanyang alagad, "Narito ang iyong ina." At dinala po siya ni John, the beloved, si Mary, sa kanya pong tahanan upang alagaan. Those words, mga kapatid, full of mercy and compassion. Okay? Makikita po natin sa tagpong ito, mga kapatid, si Jesus po, He was trying to heal her broken heart. Okay? And to see that she was well taken care of in the days to come. Kaya hindi dapat mag-alala ang nanay po niya dahil mayroong mga mag-aalaga sa kanya. Okay? In those simple words, mga kapatid, na parang sinasabi po ni Lord ng ating Panginoon sa kanya pong nanay kay Mary. Di ba? Na parang sinasabi po ni Jesus kay Mary, "Mother, I love you deeply. Mother, everything is going to work out for the good. Mother, I have triumphed, napagtagumpayan ko na and accomplished what the Father sent me to do." Na parang gusto pong sabihin po ng ating Panginoon kay Mary, mga kapatid, "Mother, I will see you soon again in the kingdom of heaven." Di ba? So tonight, I want all of you, mga kapatid, especially sa mga nanay po na naandito po ngayon pong gabing ito, that you are loved and appreciated sa lahat po ng mga sakripisyo po ninyo.
Marami pong salamat, mga kapatid. Our God Almightily cares for you. Sa kabila po ng lahat ng mga bagay na iniisip po ninyo every day. Okay? Iniisip nyo ang inyong mga asawa, iniisip nyo ang inyong mga anak, iniisip nyo kung anong kakainin po, uulamin sa araw na ito. Diba? Lahat po yan. Nakikita po ng Panginoon yan sa puso po ninyo, mga kapatid. God loves you so much, mothers. Okay? That is true for everyone else here today also, mga kapatid. Mahal po tayo ng Diyos. Lahat po tayo na nandito po. Di ba? At para po sa atin pong kaalaman, okay? Jesus Christ died for you. Namatay po ang ating Panginoon para po sa atin pong lahat, mga kapatid. He rose again from the dead for you, and He is coming again for you if you accept Him as your Lord and Savior. Kaya kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon sa buhay mo bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay, kapatid, do it now. Accept Him as your Lord and Savior of your life. Tell Him, sabi mo sa Panginoon, Lord, I accept You as my Lord and my Savior of my life. Alam niyo po, bilang tribute o pag-honor po natin sa ating po mga nanay, meron po akong ilang mga husband po na nakausap po. Yan. Okay? At nice po nilang i-greet po ang mga nanay, especially po yung kanila pong mga asawa. Okay? Sige, panoorin po natin itong video po na ito. Okay. Ako naman. Happy Mother's Day, Mami. Salamat sa pag-aalaga mo sa ating mga kids. Si Ivy, si Ken, at itong maliit na to. Yan, maraming salamat po sa pag-aalaga sa amin. At sa sacrifices mo, nag-work ka dito sa New Zealand. Thank you. At salamat din dahil kahit pagod ka sa work, mag-uwi mo ng 2 o'clock Sunday, magsisimba ka pa din. At God will actually, alam ni God ang alaman ng puso mo, i-bless ka ni Lord sa ginagawa mo na yan. Okay, baby, go, ano message mo, mami? Happy Mother's Day! Yun lang. Okay, Happy Mother's Day, may Joy. Anong promise natin kay mami? Sasamahan natin sa TikTok. Uy, sa TikTok. Ay, sa TikTok. Bye-bye. Enjoy, mami. Love you. Happy Mother's Day din po sa lahat ng mami at nanay at inang sa Feel and Said family. God will bless you. I'm sure. Tapos, wish ko po sa inyo good health po and prosperity and peace of mind and safety. Yan. Ikaw naman na. Tingin mo sila. Happy Mother's Day! Yun lang. Dami Happy Mother's Day po. Mix, palakpakan po natin ang Panginoon. Meron pa po. Hi everyone, magandang hapon po sa ating lahat. Sa mga oras na ito, gusto ko lang Listen. po batiin ang aking napakagandang asawa, mapagmahal na asawa, mababait na asawa, masisipag na asawa. Hi loves, happy Mother's Day po. Salamat po sa iyong sakripisyo po, lalo na po sa ating mga anak, na kahit minsan ay pagod ka na, galing ka sa trabaho, panggabi, ay pag-uwi mo sa bahay, umaga na, so nasikaso mo pa rin ang mga gawaing bahay, lalo na po ang ating mga anak para pumasok sa school. So napakalaking biyaya po na binigay ng Diyos sa akin at sa pamilyang ito. Salamat po sa pag-aruga sa amin. Salamat po sa lahat ng mga ginagawa mo upang ipagpataguyod po ang ating pamilya. Napakabuting nanay niyo po para sa ating mga anak. At mabuting asawa na rin po. So I'm proud of you na ikaw po ang binigay ni God sa akin. Salamat po sa kabutihan mo para sa akin. Ganon din po, happy Mother's Day po sa lahat po ng mga nanay ngayon na nanonood, nakikinig po sa video ito. Kung hindi dahil sa mga nanay, ay wala kami. So, saludo po ako sa mga nanay, lahat ng mga nanay na nakikinig ngayon. Salamat po, God bless po sa inyong lahat.
Praise God. Grabe, isang napuna ko lang po kay Brother Jared. Sumasabog yung puso niya. Nakita niyo po, ang daming pusong lumalabas. Okay. Huli man daw at magaling na ihahabol pa din. At meron pa pong isa na gusto po niyang sabihin, hindi sa video, sa live po. Tawagin po natin si Brother Nabo. Yan. Praise God. Kasi kaya daw hindi niya magagawa yung video. Lagi daw nakadikit si Mildred sa kanya. Okay. Isang mapagpalang gabi po sa lahat. So, nais ko lang pong basahin yung Kawikaan chapter 19, verse 14. Bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang. Ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Amen. So, amen sa lahat ng mabait ang asawa. Ayaw ata nila. Amen. Sa aking pinakamaganda at sexy sa aking paningin, my wife, Sister Mildred, salamat sa sacrifice mo sa pamilya natin, sa pag-aalaga sa mga anak natin. So, nakita ko yung talagang kabaitan niya bilang yung endurance niya bilang isang ina. Kahit alam natin na sa ating mga anak, marami yung mga pasaway. So, salamat sa pagtiyatyaga, pagtuturo sa ating mga anak at sa pagtiyatyaga mo rin sa akin. Kung minsan pasaway din. So, salamat sa katyagaan mo, sa pag-ibig na binigay mo sa amin. Talagang yung pag-ibig na binigay mo sa amin ay na hindi matatawaran. At salamat sa Diyos at ikaw yung binigay niya na asawa sa akin. Siguro kung iba, baka hindi ko nakilala at tinanggap ang ating Panginoong Hesus. So, ayan. Salamat at siya yung naging tulay upang makilala ko ang ating Panginoon. At sa lahat po ng mga mothers, Happy Mother's Day po sa inyong lahat. To God be all the glory. Praise God. Maraming salamat. Thank you, thank you, thank you. Parang naiyak kayo. Okay, hindi naman. Tumutulo lang, no? Okay. Siguro po, let's i-honor po natin yung ating po mga nanay sa gabi pong ito. Pwede po bang lahat po ng mga nanay ay minsan pa, we just want to pray for you. Okay. May sumisingot dito eh. Okay, so pwede po bang po namin i-honor po kayo? Tayo po ang mga nanay po, please. Yan. Sige po, lahat ng mother po ay tayo po kayo. Yan. Sige po, yan. Yan. Pwede po ba, dahil gusto namin ipag-pray po kayo, punta po kayo dito sa harapan. Kasi meron po kaming, ang church po ay may simple token po na gusto pong ibigay po para po sa atin pong lahat. Okay. Habang meron pong, iniintay lang po tayo. Sige, lapit po kayo dito sa harapan. Yan, hayaan nyo lang po yung mga asawa at anak nyo po dyan sa upuan. Yan. Meron po kaming konting, sige po, lapit po kayo. Yan. Tingin po kayo sa kanila. Wag nyo po munang tingnan po yung yung gift. Yan. Alright. Wala po ba tayong dyan? Okay. Alright, yan. Yan. Meron pa. Ayun pa. Sige po, antayin po natin. Sister Vicky, yung mga, grabe tingnan po ninyo yung ginagawa po nila. Lahat po ng mga nanay, dito po kayo sa harapan. Okay? Pwede po ba
yung mga anak or mga asawa na nandito po, please get one and pakibigay po ang mga simple token po na ito sa atin po mga nanay. Katulad po ng sinabi ko po kanina, sabi ko po sa inyo, ang mga nanay po ay sila po yung tinatawag po nating ilaw po ng tahanan. Okay? Please, sons and daughters, please come and get one, please. And give it to your mother or your wife. Okay? Sige po. Please, please. Okay. Usog po tayo ng konti po doon. Yan. Okay. Sige po, please. Give it to your mother or to your wife. Yan. Wala pa man lang parang ano lang, inabot lang natin, di ba? Konting yakap man lang or, di ba? Wow. Okay, praise God, praise God. Samahan po natin. Yan. Yon. Praise God. Tatay. Kiss naman. Uy. Yun. Woohoo. Praise God, praise God. Sige po, please extend our hands sa atin po mga magulang, sa mga nanay po natin. Okay? Panalangin po natin sila. Let's speak blessings and favor para sa mga nanay po natin. Let's pray. Father God, once again, Lord God, we come before you with hearts full of gratitude. We lift up to you, Lord God, our mothers who is present here today and to those who could not be with us. Thank you, Lord. Bless them abundantly and may the work of their hands be forever cherished in your sight. Pagpalain mo sila. Protect them, Lord, in all aspect of their lives, Panginoon. Pangunahan mo po sila. At alam po namin na hindi mo sila iniiwan, pinababayaan man, Panginoon. Thank you, God. Salamat po aming Ama sa mga nanay ito, sa kanilang pagmamahal po sa amin. And we thank you, God, for the gift of motherhood, Lord, sa lahat ng sacrifice nila para po sa amin. And we thank you, God, for your goodness and faithfulness, Lord God, sa buhay ng mga nanay po namin ito. We give you glory, Lord God, and we give you praise. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Marami pong salamat, mga nanay. Okay. Sige po. Praise God, praise God. Salamat po, salamat po. Salamat po. Okay. Salamat po. Sa mga husband po na nandito, hindi po ninyo nakasama po ang inyong mga misis, yan. Okay? Pwede po bang, meron po tayong pahabol dito. Okay, you know? Okay. So, pwede po ninyong ibigay po ang regalo po, ha? Huwag po kayong uuwi na hindi po nyo sila dadalan pa uwi. Okay. Sige po. Again, once again, let's all stand. Sige po. Alam nyo po, tingnan po ninyo to, ha? Kung ang ating po mga ina o mga mother po natin ay nag-o-offer palagi sila everyday sa buhay po natin ng mga sakripisyong gusto po nilang ibigay sa atin. Di ba? And even tayo po mga mananampalataya, yun din po ang nais po ng Panginoon, na tayo po din ay nagbibigay ng ating pong pagmamahal as a sign of our love sa ating pong Panginoon sa pamamagitan po ng ating pong offering. Sabi po ng Word of God, pakinggan niyo po ito, ha. In Psalm chapter 4 verse 5, tingnan po niyo, sabi po dito, offer sacrifices in the right spirit. Napupuna po ninyo palagi, even si Mary, di ba? Sabi niya, nagagalak daw po yung kanya pong spirito. Dito binanggit na naman, offer sacrifices in the right spirit. Sabi nga noon, and trust the Lord. Tingnan natin sa Tagalog po. Sabi po dito, magtiwala kayo sa Panginoon at mag-alay sa Kanya ng tamang mga handog. Kasi meron palang mga handog, may mga offering po pala na sometimes hindi po pala talaga tama. Okay? So, ang sinasabi po dyan sa word na yan ay tamang handog, tamang offering. And I believe with all my heart, ang tamang offering po, di ba, ay yung offering po na kung saan ay nagmumula sa ating po mga puso. Amen po ba?
So, nakikita po natin sa ating pong mga screen ang ating pong mga account number po ng ating pong pwedeng pagpadalan po online ng ating pong mga tithes and offering. At kung hindi po kayo sanay na magbigay po online, pwede po kayong pumunta po sa ating pong ushering table at meron pong mga sobre po doon or envelope na pwede po natin ibigay para sa ating pong Panginoon. And for the last time, let's worship our God. Okay? Sambahin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe something that's a word that'll bless your heart. I'll bring you more. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the ways things have been. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Yes, Lord God. Salamat po, Panginoon. It's a big privilege, Lord God, to worship you, Lord, in spirit and in truth. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan po sa amin. Lord, lalabas po kami sa lugar na ito na amin pong bit-bit, Panginoon, ang higit mong pagpapala sa buhay po namin, Panginoon. Thank you, God, for your goodness and faithfulness, for your blessings and favor, Panginoon, in all aspect of our lives, Lord, financially, materially, spiritually, and good health physically. Sa isang buong dadaan sa buhay po namin, ano man yung mga bagay na kailangan naming ayusin, Panginoon, ito ay mailagay sa tama at sa ayos, Panginoon. Thank you, God. Salamat, Panginoon, because we are safe and protected, Panginoon, because of your love. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka po namin at pinapasalamatan. Phil and said family, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Nothing lacking, nothing missing, and nothing broken. In Jesus' name, amen, amen, and amen. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. See you next Sunday, mga kapatid. Magandang gabi po sa ating lahat.